Dalawang sugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa barkong may 21 sakay na Pilipino habang dumaraan sa Red Sea. Dalawang iba pa nawawala, nakatutok. Si JP Soriano. Dumaraan sa Red Sea, malapit sa Yemen, ang barkong Eternity Sea nang atakihin ng grupong Houthi na sinusuportahan ng Iran. 2 ang naiulat na nawawala at 2 rin ang sugatan, bagamat di pa tinukoy ang nationality. Gayunman, halos tiyak ng ilan sa kanila ay Pilipino dahil isa lang naman sa mga sakay ang Ruso at puro Pilipino na ang 21 iba pang sakay. Bago nito, inatake rin ng Houthi sa Red Sea nitong linggo ang MV Magic Seas na may sakay na mga Pilipino. Ligtas silang lahat ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. They were rescued and transported to Djibouti. The ship was not as lucky, na-damage yung ship and was abandoned, and now the crew are headed home. Nangyari ang mga pag-atake sa gitna ng binubuong ceasefire at hostage deal sa Gaza sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. At sa kasabay na pulong ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika. Dahil sa mga pag-atake, nakikiusap ang DMW sa mga may-ari ng barkong may sakay na Pilipino na iwasan ang Red Sea at Gulf of Aden. Pinag-aaralan na kung maghihigpit ba o pagbabawalan ba ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsampa ng mga Pilipino sa barkong dumaraan sa Red Sea. Itong huling attack on the Eternity Sea mukhang intense. Merong drones, merong rocket grenade launchers involved. So, meron tayong binamatyagan na intensified attacks, and so we will get the necessary signal from the security political side here in government, which essentially DFA and DND. Sa ngayon, ang sasakay muna sa 2 barkong inatake ang hihigpitan. Both principals in the MV Magic Seas and the MV Eternity Sea will definitely be prohibited from boarding Filipino seafarers. Tiniyak naman ng manning agency ng Eternity Sea na gagawin ng lahat para sila ay matulungan at lahat ng 21 Pilipinong sakay nito habang hinihintay pa ang full report. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.